Nakita rin nila Miroko ang napakaraming demon bats sa pinangungunahan ni Taigo Komaro na may dala kay Shiori. Nagsimula kaagad ang pag-atake sa village habang pinapamukha ng lolo kay Shiori na ito ang mga nang-alipusta sa kanya. Pinagpapatay ng bida ang maraming demon bats, ngunit pinagtulungan siya nang dumating ang palaso at tumulong na rin si Miroko. Marami ring napatay si Sango ng Hiraikatsu ngunit di umubra sa barrier ni Shiori na hawak ni Taigo Komaro. Kaya inisip ni Inuyasha kung paano makukuha si Shiori sa demon bat. Pero nais ng mga tao na pati si Shiori ay patayin ng bida na hindi nagustuhan ng grupo nila Inuyasha. Kaya tinanong ng bida kung nais pang bumalik ni Shiori sa ganitong klaseng village na di siya tanggap. Umatake bigla si Taigo Komaro sa kanila. Di pa rin makapagdesisyon si Shiori saka umatake muli ang demon bat ngunit ang bida ay walang magawa sa barrier. Tapos naghanda pa ang demon ng maraming pag-atake kaya halos mawasak ang buong village. Nakiusap ang nanay ni Shiori na tumigil na ito alang-alang na rin kay Tsukuyomaru. Nagalit si Taigo Komaro dahil nabaliw daw ang kanyang anak sa isang mortal at nagbanta na iiwan ng pagiging guardian of the barrier kaya pinatay niya ito kaya nahimatay ang babae. Wala namang magawa ang bida dahil sa barrier ni Shiori. Pero sinubukan niya pa rin ang backlash wave subalit nagawa pa rin ng barrier na makaligtas sa kanyang atake. Nagalit ang bata at pinatalsik siya nito sa labas ng barrier na di nito inaasahan. Ngunit nahulog ang bata at nais ng patayin ni Taigo Komaro ang nanay nito kasama si Kagumi. Subalit nakagamit naman ng backlash wave ang ating bida patungo sa naglahong demon bat leader. Nagkasama na rin ang mag-ina. Ngunit pinaalala ni Mayoga na dapat niyang patayin ang guardian of the barrier para lumakas ang Tesaiga pero walang balak ang bida na pumatay ng bata. Kaya binibigay na lang nito ang orb na alam niyang makakatulong kay Inuyasha. Bigla namang nag-ilaw ang orb at nang wawasakin ng bida ay napatalsik siya nito. Saka lumabas mula dito ang ghostly aura ni Taigo Komaro na balak patayin si Shiori na sinubukan pigilan ng bida. At biglang nagkaroon ng barrier si Shiori kaya nabigo ito at naramdaman na binabantayan ng kanyang yumaong ama. Muli pa itong sumugod kaya tuluyan na itong tinapos ng ating bida at nawasak na ang orb. Tapos naging kulay red ang Tesaiga dahil nakuha na nito ang powers ng orb. Habang naglalakbay pa uwi ay nanibago sila dahil nagsesenti si Inuyasha dahil nakaka-relate ito sa pinagdaanan ni Shiori na isa ring half-demon. Nagtungo sila sa Shomaru kung nasaan ang katawan ni Ryako Susei. Subalit napahanga lang sila na nawawala ito dahil kay Inuyasha. Naamoy nila Koga ang mga demon leopard cat at nakita nilang napakarami ng mga ito pero walang pake ang wolf leader. Naamoy din ni Roy Oka ng Panther tribe na kanyang ikinabahala. Naiinip na si Inuyasha kaya pumasok na siya sa balon at nagtungo sa bahay ni Kagumi pero nasa school pa daw ito kaya pinaglaruan niya muna si Buyo. Nagulat ang dalaga dahil sinusundo na siya ni Inuyasha. Pero dahil steak daw ang ulam ay kakain muna sila. Nais din daw ni Shippo na makita ang tirahan ni Kagumi. Nang dumating si Hachi at nagsumbong na dumating ang Panther tribe na pinagpapatay ang bawat makita. Kalaunan ay dumating ang isa nito na hinahanap ang priestess pero ayaw maniwala na isang priestess ang matanda. Itinuro ito ni Hachi pero sinabi nitong sila ay mga Panther demons at nais daw nila ang banal na hiyas saka dumating ang mga kasama nitong pusa kaya agad na nakipaglaban sila Miroko at Sango at tumakbo naman sila Hachi at Shippo at muntik ng tamaan ni Kaide ang pinuno. Pero dahil wala doon ang hinahanap ay umalis na ang mga ito. Naisip nila na si Kagumi ay pakay ng mga demon leopard cat. Nainis na ang pusa kaya kinalmot na nito si Inuyasha. Giit ng lolo na mag-ingat siyang huwag masumpa ng pusa dahil tumatagal ng 7 henerasyon ang galit ng mga ito pero di na bahala ang bida kaya nainis na rin si Kagumi. Tapos kumain na sila at nais daw katabi matulog ni Sota si Inuyasha. Nagpulong ang mga Panther tribe kung paano bubuhayin ang kanilang master. Kinabukasan ay nagbalik na sila pero nais pa sana ng mga kaibigan na umuwi muna si Kagumi dahil sa Panther tribe. Samantala nang huhuli ng isda sila rin at Joken. Si Sesshomaru naman ay naglakad muna ng magyelo ang ilog dahil dumating si Toren na nakalaban niya noon at nagbabanta ng paghihiganti saka ito umalis. Nakahuli naman ng marami sila rin ngunit binalita ng master na nagbalik ang Panther tribe kaya maghintay daw muna doon si Rin at ang alaga nila. Giit ni Hachi na sumugod na noon ang mga pusikat para manakop. Dumating ang Panther tribe at nakilala si Inuyasha na kapatid ni Sesshomaru. Kaya umatake ito ng apoy at binalot pa nito ang sarili. Si Kagumi naman ay pinatulog ng magic ni Shunran. Tapos si Taba ay nagwala gamit ang lakas nito kaya nakuha nila si Kagumi tapos pinagtulungan si Inuyasha. Di kaagad nakabangon ng mga kasama dahil sa atake ng kalaban. Samantala si Roy Okan ay nais muling magsilbi kay Sesshomaru pero tinanggihan siya dahil si Joken lang daw ang kailangan nito. Naghahanap na ang magkakaibigan nang makita nila si Koga na nagalit kay Inuyasha nang malaman na nakidnap si Kagumi at agad itong umalis para maghanap pero nais ng bida na siya ang makapagligtas sa dalaga.
Dinala nila si Kagome sa acting leader nang dumating si Koga na kinalaban ng mga pusa para iligtas si Kagome, saka dumating na rin ang bida, subalit nakarating sila sa isang dead end at naglaho ang amoy ng mga pusikat. Ikinulong nila si Kagome at gagawin daw na sakripisyo. Umatake naman ang bida sa pader at naglaho na ang ilusyon. Pero inunahan naman siya ni Koga, saka dumating ang mga kaibigan. Naghanap sila sa village na ito pero walang tao. Subalit napaligiran sila ng Panther Tribe kaya agad na naglaban ang dalawang grupo at si Shippo ay gumamit ng smoke bomb pero nahabol pa rin kaya inatake ng bida ang mga ito. Tapos nagtakbuhan ng iba pang Panther Tribe kaya hinabol nila Inuyasha. Giit ni Kara na iaalay nila si Kagome upang mabuhay ang master, saka napaligiran na naman sila tapos nagpalabas ng lason upang manghina sila, saka sila binato ng mga sibat. Biglang yumanig ng malakas dahil dumating pala si Sesshomaru. Kaya natuwa pa si Karan dahil dumating ang magkapatid na target nila. Ayaw ni Sesshomaru na makakampi si Inuyasha kaya pinatalsik siya nito. Nais ni Jaken ang tulong ni Inuyasha pero tinapakan siya ng master. Dumating si Hachi at kasama nito si Mayoga. Tapos sumakay sila kay Hachi at sinabi ni Mayoga na nakalaban daw noon ng kanyang ama ang Panther Tribe. At ang ama ni Inuyasha ang nanalo kaya ngayon ay naghihiganti ang mga pusakal. Di rin daw kasali si Sesshomaru sa digmaang iyon pero nais silang patayin dahil sa kanilang ama. Saka tumakas na si Mayoga dahil aatakihin na pala sila kaya nahulog. Maging ang mga bata ni Koga ay nais ng kakampi pero matigas ang ulo ng leader. Nang dumating si Royaka na nais makipagkampi, napaligiran sila Sesshomaru kaya umatake si Jaken, subalit natalo siya ng yelo ni Toren kaya iniligtas ng master. Si Inuyasha ay kinakalaban si Karan na fire user. Tapos sila Kirara ay inatake ng kidlat ni Shuran. Nagtoos naman sila Toren at Sesshomaru ngunit nakailag ang leopard cat. Saka sumugod ang mga kasama kaya inatake ni Sesshomaru. Sa nakaraan ay nais magsilbi nila Royakan kay Sesshomaru dahil pinagsilbihan din daw ng mga ito ang kanyang ama. Subalit natalo ang marami sa kanilang puwersa kaya napaatras sila Royakan. Pero wala daw pake si Koga sa nakaraan nang mapansin nilang paikot-ikot lang sila kaya nagpalabas ng mga wolf ang guardian of the forest at si Koga ay tinignan sa itaas kaya nakita si Shunran na agad niyang sinugod. Pero gumamit ito ng pampatulog kaya nahirapang lumaban ang wolf. Ikinulong na rin sila Sango at Miruko. Nang mahiwalay si Jaken ay hinabol siya at umilag ang mga ito sa apoy ngunit iniligtas siya ni Inuyasha. Nang makapag-usap ang dalawa ay kinwento ni Jaken na noong pangalawang sumugod ang Panther Tribe ay nakasil siya kaya wala siyang alam. Nagising sila Miruko at Sango kasama si Kagome at nakita ang mga villager na iaalay din ng mga demon leopard cat. Pinangako ng dalaga na maliligtas sila ngunit natatakot ang mga ito. Samantala inihahanda na ni Toren ang ritual para mabuhay ang master. Natunto nito ni Sesshomaru kaya nagbabantay si Karan. Dumating din si Koga na inatake ni Shuran ng kidlat ngunit nakailag ito. At dumating din si Inuyasha sa isa pang gate na binabantayan ni Shunran. Nagising si Shippo na wala na sila Miruko at Sango. Sinabi naman ni Mayoga na nabihag ang mga ito. Umatake ang bida ngunit di ito tinamaan tapos biglang nagpadami kaya di niya na alam kung alin ang totoo. Si Koga naman ay umilag sa malalakas na suntok saka nakailag siya sa kidlat kaso tinamaan si Royakon. Di umuobra kay Sesshomaru ang apoy ni Karan kaya pinatalsik niya ito at nahulog sa ilog. Nang magyelo ang paligid dahil dumating si Toren at nagsabayan ng dalawa ng mga atake ngunit magkasing lakas sila. Subalit tumakas ito para isagawa ang ritual. Ginamit ni Koga ang bilis para di siya matamaan hanggang sa masipa niya ito. Dahil dito ay umatras muna ang mga pusikat. Di matamaan ng bida si Shunran kaya sinunog ni Jaken ang mga ilusyon. Ngunit pagsugod niya ay tumakas na rin ito patungo sa loob. Isinasagawa nila ang ritual para mabuhay ang master at nagkaroon ng barrier na hindi mawasak ni Sesshomaru. Kalaunan ay kinain ng Panther King ang banal na hiyas at nanghihingi ng mga alay kaya inilabas na ang mga bihag. Sinubukang pumasok ni Koga ngunit merong barrier. Si Miruko ay di rin magamit ang wind tunnel. Kakainin na sila nito nang dumating ang bida gamit ang red Tessaiga na nawasak ang barrier. Natuwa si Kagome ngunit inaangkin ito ni Koga. Ngunit tinamaan ng Panther King si Inuyasha na nakabangon at nawasak ang kamay nito saka sinabi ng dalaga ang lokasyon ng Sacred Jewel. Tatakas sana ang mga tao ngunit humarang ang mga demon leopard cat pero di natakot si Kagome dahil importante silang sakripisyo kaya pinagbubugbog ng mga wolf ang mga ito. Dumating ang mga sandata ng dalawa na dinala nila Hachi kaya nakisali na rin sila sa pag-atake. Ang bida naman ay nagawang matumba ang Panther King. Nang makita ni Sesshomaru ang Tessaiga ay naalala nito ang nakaraang digmaan sa Panther Tribe kung saan di siya nasiyahan sa Tenseiga. Nakailag ang bida at umatake ng windscar ngunit pinagtulungan siya ng mga ito at nahuli pa ni Shuran kaya tumulong ang kuya ngunit pinapaalis ang kapatid pero ayaw pumayag ng bida kaya naglaban sila at napakamot ulo si Jaken. Nagpa siya ang Panther Tribe na magsanib puwersa para ialay ang buhay ng mga kalaban pero ang mga buhay nila ang kinuha ng sariling master upang magkaroon ito muli ng laman. Di alam ni Toren ang gagawin. Umilag ang bida at umatake si Sesshomaru ngunit dito malab kaya umatake si Inuyasha ng windscar pero wala
malaring epekto. Umatake ito ng mga kuko at kidlat sa kanila. Nakita ng mga kasama na nabuhay na ang Panther King at sinalag ni Sesshomaru ang mga kuko at sumugod ngunit napatalsik nito kaya umatake na rin ang bida. Galit na galit si Sesshomaru sa ginawa sa kanya ngunit tumibok ang Tenseiga kaya napigilan ang galit niya. Di pa rin niya maintindihan kung ba't ang Tenseiga ang ipinamana ng ama pero ngayon ay ginamit niya na ito sa kalaban na nagdulot ng pag-alis ng mga kaluluwang hinigop nito kaya naging pangit muli. Saka tinapos ito ng bida gamit ang Wind Scar. Kinuha niya na rin ang mga banal na hiyas at muling nabuhay ang mga kasama ni Toren dahil nagbalik na ang mga kaluluwa. Giit ni Joken na iniligtas sila ng Tenseiga ng kanyang master. Dahil dito ay nagpa siya ang mga Demon Leopard Cat na tumigil na sa paghihiganti. Kinabukasan ay masaya ang mga tao samantala umiiyak si Roy Okan dahil di niya na naman natulungan si Sesshomaru. Tapos nagkainitan na naman ang dalawa kaya pinadapan ng dalaga si Inuyasha. Matyagang naghihintay si Rin nang dumating na rin sa wakas sila Sesshomaru. Isang gabi ay yumayanig sa isang kastilyo dahil sa isang demon bear na pinagpapatay ang napakaraming kawal. Ayaw magpayong ni Inuyasha kahit sinisipon na dahil pang mahihina lang daw ito. Kalaunan ay dumating ang mga kawal at nagmakaawang tulungan sila ni Sango. Nagbigay ito ng paunang bayad saka dumating ang pinuno ng mga ito na kilala si Sango pero di maalala ng dalaga. Nagtungo sila sa kastilyo saka nagpakilala itong isang young lord na si Kuran-o Sekei-Tekida na naalala ni Sango na isang batang uhugin. Kwento nitong na-hire nila noon ang mga Demon Slayer kaya nakilala niya si Sango na kaagad niyang naging crush kaya niyaya si Sango na magpakasal pagkatapos patayin ang Demon Bear ngunit tahimik lang si Miruko. Iniisip ng dalaga kung paano makakatanggi at inakalang nagselos si Miruko pero nambabae lang ito kaya yumanig sa sampal at umalis. Nang magkabangga ang dalawa ay nahiya si Sango. Samantala nais ni Kagome na si Miruko ang makatuluyan ni Sango kaya kinilig siya at hinila ang monk saka tinanong kung ayos lang sa kanyang makasal sa iba si Sango. Giit ng monk na si Sango ang magdedesisyon nito. Ngunit nahuli ni Kagome na nakatingin ito kay Sango sa malayo. Samantala sila Inuyasha at Shippo ay sinamantalang kumain ng masasarap. Nagkausap ang dalawa at sinabi na ni Kuran-o Sekei ang kanyang nararamdaman. Nakikinig sila Kagome ngunit umalis ang monk. Tumanggi naman si Sango dahil marami pa siyang dapat gawin. Ngunit handa daw maghintay ang young lord kahit gaano katagal. Hinabol ni Kagome si Miruko kaya sinabi ng monk na mas magiging ligtas dito si Sango. Pagsapit ng gabi ay nakita ng dalaga si Miruko na nag-iisip at nang magkasalubong ay ibinulong na sana ay maging maligaya siya. Ngunit nagkagulo na naman dahil sa Demon Bear. Pero si Sango na daw ang bahala dahil masama ang kanyang mood. Nanggigigil itong pinigilan ng atake ng bear at patuloy itong binugbog na ikinatakot ng mga kaibigan. Hanggang sa tuluyan niya itong tapusin ng mag-isa. Ngunit muli itong nabuhay kaya pinrotektahan siya ng monk. At sinabing isa itong vengeful spirit kaya ang sutre charm niya lang ang makakatapos dito na tuluyan niyang tinalo gamit ang mga charm. Kinabukasan ay pinakita nila ang mga bear ornaments at nakita ang balat ng demon bear kaya naalala ni Sango na tinalo nila ito 6 years ago pero sinabihan nilang mag-alay ng dasal at ilibing pero di daw ginawa ng dating lord para mapagkakitaan. Ngayon ay sinunog na nila ito upang tumigil na ang demon bear. Bago sila umalis ay sinabi ng young lord na maghihintay pa rin ito kay Sango. Dahil umuulan ay binigyan ni Kagome ng payong si Sango at nag-share sila ni Miruko at nagmukhang magkasintahan pero minanyak na naman kaya nabanatan. Subalit palihim na natuwa rin si Sango. Iniisip pa rin ni Joken kung ba't napakalakas na ng Tessaiga kaya nagpasya siyang kunin ito para manatiling mas malakas ang kanyang master. Kaya tinawag niya ang isang Noman Demon upang ipakuha ang Tessaiga. Dahil dito ay biglang nagkaroon ng usok sa paligid at nang maglaho ang usok ay nawawala ang mga gamit pati ang banal na hiyas. Pero kung ano-ano ang kinuha nito pwera lang sa Tessaiga dahil mukha daw itong basura pero pinaliwanag ni Joken na ito ang hinahanap niya. Na-miss daw ni Joken nung pinuno pa siya ng malaking army at kinalaban nila ang isang pangkat subalit natalo sila. Nang dumating si Sesshomaru ay pinatay nito ang mga kalaban nila dahil lang nakaharang sa kanyang dadaanan. Dahil utang niya ang kanyang buhay ay nagpasya si Joken na maging alalay ni Sesshomaru kaya binigay sa kanya ang staff. Nahanap nila Inuyasha ang Noman Demon na sinubukang kunin ng Tessaiga kaya tumalsik siya. Giit ni Shippo na ito ay demon na nabuo dahil sa kabiguan at kalungkutan ng mga kalalakihan sa mga digmaan. Ibinalik naman ito ang lahat ng mga kinuha kaya pinatakas na nila. Nasunog naman si Joken at sa kakatakbo ay nahulog siya sa bangin. Sinundan siya ni Rin ngunit nainis pa ito dahil naging palpak. Nagpanggap siyang isang tagahasa ng mga sandata kaya ipinahasa ang mga weapon nila pero hindi ang Tessaiga. Naisip ni Joken na kung masisiyahan sila ay ipapahasa din ang Tessaiga kaya ginalingan niya. Natuwa nga ang monk pero nakatulog si Joken sa sobrang pagod kaya balewala ang hirap niya. Dahil dito ay gumawa na lang siya ng spring bilang huling plano. Samantala si Rin ay nawawala na kaya naisip niyang magbalik na lang kay Joken. Nakita nila Kagome ang spring na ginawa ni Joken kaya agad silang naligo at naghintay naman si Joken na bitiwan ng bida ang Tessaiga. Nang maligo na ang bida ay kukunin niya na ang Tessaiga pero nasunog siya kaya ginamit ang damit ni Inuyasha. Nang
Nang makita si Rin ay naging alerto sila ngunit nahilo dahil sa tubig at nakita ni Kagumi ang pototoy ng bida. Dumating si Rin ngunit inatake sila ni Sango na sinalag nito ng apoy sa kabinigay ang Tessaiga at pinatakas sa kapinigilan niya si Kirara. Subalit dumating sila Inuyasha kaya nagbalik si Rin para tulungan siya at kinuha siya pero nabitiwan ang Tessaiga. Kaya nakaligtas si Joken pero naiwan ang pinaghirapan niyang kunin. Samantala nagtataka si Kagumi kung ba't may kasama itong bata. Pero ngayon ay na-appreciate ni Joken ang pagtulong ni Rin dahil di siya nabugbog nang dumating naman si Kagura at pinatalsik siya para makuha nito si Rin.